kapatid sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians 13. Pinamagatan natin ang ating series, Christian Virtue of Love. Now, I invite you again, please turn your Bible, 1 Corinthians 13. I will be reading from verses 1 to 4c. Basahin po natin sa English Standard Version. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am noisy gong or clanging cymbal. And if I have a prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, if I deliver up my body to be burned but have not love, I gain nothing. Verse 4, love is patient and kind. At ito yung ating pag-aaralan ngayon. Love does not envy. Ito po ang salita ng Panginoon. Merong isang talinhaga patungkol sa isang agila na naiinggit siya sa kanyang kapwa agila dahil mas mataas lumipad ito. Dahil sa kanyang pagkainggit, hindi maganda lagi ang pakiramdam niya pag nakikita niya yung agila na yon dahil mas mataas talagang lumipad kaysa sa kanya. Minsan ay nakita niya ang isang lalaki na mayroong pana. Sabi niya doon sa lalaki, kaya mo bang tudlain yung agila na yan? Asintado ka ba talaga? Sabi niya ganun. Siguro kaya ko naman. Pero kinakailangan natin ng balahibo nung sa dulo nung pana para mas mabilis ang bulusok pataas. Kaya sabi nung agila, magbibigay ako ng balahibo. Dami kong balahibo eh. Binigay niya yung kanyang balahibo at tinudla, hindi umabot. Sabi niya, kailangan pa uli ng balahibo. Nagbigay na naman siya. Hindi na naman umabot. Hanggang sa naubos na ang balahibo ng kanyang pakpak. At ito ay naging advantage naman doon sa lalaki para siya ang pagbalingan ng kanyang atensyon at siya ang pinana at siya ang namatay. Ngayon, bakit ko kinuwento itong fable na ito? Pinapakita lamang na ang inggit ay nakasasakit. Hindi lamang sa taong kinaiinggitan mo, kundi maaaring sa sarili mo. Tama ba? Ngayong hapon, patuloy nating i-consider ang mga karakteristik ng Christian love na dinidescribe ni Paul. At ito ang isa sa napakahalagang karakteristik. Love does not envy. Pero bago natin i-focus ang ating attention doon, gusto kong ipaalala uli sa atin kung paano tinuturo ni Pablo yung pag-ibig. Sabi niya, ang pag-ibig daw hindi siya kaloob, hindi siya gift. Siya ay way. It is not a gift, it is a way. It is the way in which spiritual gifts are exercised and service to others is carried out. Ang daan ng pag-ibig ay magiging mahalaga ang daan ng pag-ibig, ang nagpapahalaga, nagbibigay ng halaga, nagbibigay ng kabuluhan, o nagbibigay ng paraan para maging katanggap-tanggap ang lahat ng ginagawa mo na mabuti sa harapan ng Diyos, sapagkat kung wala ang pag-ibig, lahat ng gagawin mong maganda, tama sa paningin ng iyong kapwa, ay walang kabuluhan. Ito ay tulad sa multiplication sa zero, multiplying any numbers to zero. Kaya mahalaga ang pag-ibig. At binigyan ni Pablo ng iba pang mga karakter ng pag-ibig. Nung una, pinag-aralan natin, ang pag-ibig daw ay matiisin, or more precisely, ang pag-ibig ay marunong maghintay sa paglago ng iba. Ang pag-ibig ay may magandang loob, or more precisely, handang maging kagamit-gamit sa iba.
Ngayon, ang pag-ibig daw dapat ay hindi naiinggit. Now, isipin niyo mga kapatid, what makes Paul's description of love in this chapter both unique and forceful is that it counters what comes naturally to us. Ano ba yung natural sa atin? Natural sa ating mainggit. Tama ba? At pansinin ninyo, yung mga description ni Paul ng love, yun yung mga kumukontra sa mga naturalesa nating mga makasalanan. Natural na naiinggit tayo eh. Ayaw ko kung umaamin kayo, pero ako, nakakaramdam din ako niyan sa sarili ko eh. Kasi nasa fallen humanity tayo. Yung fallenness natin, nandoon yan eh. Sa kaloob-looban ng pagkatao natin, merong nararamdaman tayong envy, jealousy. Pero itong gustong sabihin ni Paul, kung nasaan nagtatagumpay at namamayani ang pag-ibig, doon nawawalang puwang ang pagkainggit. Pero kung nasaan ang inggit ay nagtatagumpay at namamayani, ibig lang sabihin, wala roon ang pag-ibig. Ang mensahe na gusto kong bigyang pansin, ngayon pong hapong ito, mula dito sa karakter na binanggit ni Paul patungkol sa love, ay ito. Where Christian love rules, envy finds no home. Kung nasaan ang pag-ibig, ang inggit ay maaaring mawalan ng tahanan. Dalawang bagay. Una, envy, describe. Pangalawa, envy, disarm. First of all, envy, describe. Yung salitang envy o inggit literally conveys the idea of something boiling within. Kumukulo sa loob. Parang bulkan, di ba? Bago yan sumabog, may kumukulo muna doon sa kaloob-looban ng bundok. At kapag ka ito ay hindi napigilan, sasabog ito sa pagkagalit. Ganun ang inggit. Nandoon yan sa loob eh. May pagkulo. No? May pagkulo. At kapag ka nagpatuloy, kapag ka inalagaan, no? Kapag ka sinusugan, maaaring mauwi sa pagsapog o pagkagalit. Dahil dito, nais kong i-describe yung inggit sa ganitong paraan. Dalawang bagay. Una, it is an inner dissatisfaction over the advantages of others. Inner dissatisfaction over the advantages of others. Alam niyo yung pagkukumpara ng sarili mo sa iba, hindi masama yun. No? Minsan nga pagka kinukumpara mo, parang nagiging challenge ba yan sa'yo di ba? O kaya naman maaring inspiration yun. Halimbawa, ang sipag ng taong ito. Dahil sa masyado siyang masipag, parang nagiging inspiration mo siya, gusto mo na rin gayahin siya. Di ba? Hindi man masama yun. Yung tinatawag na inspiration by admiration. Meron bang nai-inspire sa inyo? Ha? Sana meron, di ba? Pwede mong gayahin yung ibang tao sa kanilang maaring husay, sipag, galing. Pero iba ang inggit. Ang inggit ay ganito. Yun, nire-resent mo. Yung bang ayaw mo na pinagpapala siya. Ayaw mo na nagtatagumpay siya. Ayaw mo na may advantage siya kesa sa'yo. Napupuno ang iyong puso ng mga bagay na negatibo laban sa kanya. When others prosper or treated better than you are, then that is the character of envy. Hindi ito basta desire lang na magkaroon ng mga bagay na wala sa'yo, na meron sa iba. Hindi. Kundi ito ay hangarin na yung mga bagay na meron sila, sana wala sila nun. Naintindihan nyo? Siguro nararamdaman nyo yan minsan-minsan. Now, sa Bible, maraming halimbawa na ganyan.
Makikita natin yung tinatawag na dissatisfaction over the advantages of others. Ang unang-unang halimbawa niya, si Cain. Nung makita niya na yung handog ng kanyang kapatid na si Abel ay mas katanggap-tanggap at kinalulugdan ng Diyos, ano nangyari? Nainggit siya. Di ba? At yung pagkainggit na yun, nauwi sa pagpatay. Sino pang halimbawa natin? Yung mga kapatid ni Joseph. Yung mga kapatid ni Jose. Natatandaan ninyo? Si Joseph, parang mas love na love siya ng tatay niya na si Jacob. Bakit? Kasi sabi, ito daw si Joseph ay naging anak niya sa kanyang katandaan. Kaya, dahil nga, nung panahon na yon, tuwang-tuwa siya sa kay Joseph, si Joseph binibilhan niya, binibilhan ba ang tawag salita? Binibigyan niya pala ng mga damit na iba't iba ang kulay. No, dahil doon, naiinggit yung kanyang mga kapatid. Naiinis kay Joseph. Bakit? Dahil tinatrato siya ng kanyang tatay na para bang mas higit kesa sa kanila. Sino pa? Naalala nyo si Haring Saul. Bakit siya sobrang inggit kay David? Bakit siya naiinggit? Dahil umaawit yung mga babae. Sabi ng mga babae, Saul has slain his thousands. David slain his 10,000s. Ibang dating sa kanya yon noon. Now, siguro let us bring this closer to our home. Mga present day example. Alam niyo mga kapatid, ang isang mangangaral at pastor na katulad ko, maaaring hindi ako mainggit na mas maganda ang trabaho, malaki ang sweldo, o nagtatagumpay sa negosyo yung iba sa inyo. Pero maaaring mainggit ako na may mga mangangaral na katulad ko na mas nire-respeto kaysa sa akin. Mas pinakikinggan kaysa sa akin. Mas pina-follow kaysa sa akin. Maaaring mainggit ako doon. Tama ba? Parang maaaring mainggit ako na mas malaki ang kanilang church, malaki ang kanilang kongregasyon kaysa sa akin. Yun ang katotohanan eh. Ang isang negosyante, no, maaaring hindi siya mainggit doon sa ibang tao na magaling sa sports, magaling sa basketball, magaling sa kung anong klase ng sports. Maaaring hindi siya naiinggit. Pero maaaring mainggit siya sa kapwa niya negosyante na mas magaling sa negosyo. Mas umuunlad ang kanyang negosyo kaysa sa kanya. Ang isang babae ay maaaring hindi mainggit sa mga artista na nakikita niyang sobrang gaganda. No? Nakakita na ba kayo ng mga magagandang artista, no? Ganda talaga ng mukha. Hindi ka naiinggit. Pero maaaring mainggit ka doon sa mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa school, o sa church na mukhang mas napapansin lagi ng mga kalalakihan kaysa sa iyo. No? At mukhang mas maraming mga manliligaw kaysa sa iyo. Tama ba yon? Ang isang tagapagluto na katulad ni Malu, no? Maaaring hindi siya mainggit doon sa mga sikat na mga chef na nagtatrabaho sa mga sikat na restaurant. Pero maaaring mag-iba ang kanyang pakiramdam kapag yung pag niluluto nung isang kapatid ay mas masarap para sa tingin nila kaysa sa niluluto mo, no? No? Pagka sinabi, sino nagluto niya? Ay, ang sarap. Sino nagluluto? Ba? Naintindihan niyo mga kapatid? At nangyayari yan. Ang tawag dyan ay inner dissatisfaction over the advantages of others. That is how we can describe envy. Secondly, it is not only inner dissatisfaction over the advantages of others, it is an inner destructive emotion for the one who harbors it. No? Yung sarili mo, nasisira yung loob mo. Yan nyo to, sabi ng Proverbs 14:30. A tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Sabi ng mga medical expert, ang pinakamasakit daw na cancer ay yung cancer of the bones.
Dahil, di ba, unti-unting kinakain o nabubulok ang iyong buto at napakasakit nito. At ako'y naka-witness, mga kapatid, ng isang tao na humihiyaw sa sakit dahil sa cancer of the bones. Humihiyaw siya, lalo na sa gabi. Napakasakit daw nito. Sinasabi dito ng Proverbs, ganun din daw ang inggit. Parang nabubulok na buto. Kinakain ito yung katawan. Pero sa inggit, kinakain ito ang iyong puso. Kinakain ito ang iyong spirito. Kinakain ito ang iyong kagalakan. Kinakain ito ang iyong compassion sa ibang tao. Proverbs 27:4. Wrath is cruel, anger is overwhelming, but who can stand before jealousy? Tingnan nyo, napaka-devastating, no? Napaka-tindi ng description dito ng envy. Kasi sabi niya, mas devastating daw ito sa wrath saka sa anger. Bakit? Sapagkat ang nahihirapan dito, ikaw. No? Kasi alam niyo yung galit kasi pwedeng ma-restrain. Diba? Pwedeng ma-restrain yung galit eh. Maraming paraan para ma-restrain yan. O maaaring galit na galit ka, gusto mong saktan yung isang tao, pero may nangyari. Hindi mo nagawa. Di ba nangyari kay Haring Saul? Ilang beses niyang talagang gustong mapatay si David, pero bigla na lang may mga intervention eh. Hindi nangyayari yung gusto niya. Di ba kahit naman tayo, sana hindi ma-embarrass yung mga anak ko, no? Kasi nabibigyan ko sila lagi ng halimbawa eh. Nung mga bata pa sila, halimbawa, yung anak ko si Mariela, gusto kong paluin. Kasi meron siyang ginawang hindi tama. Nung kumuha na ako ng pamalo, nakita nung isang anak ko, si Justin, may dala akong pamalo. Kumuha siya ng walis. Nagwalis. Hindi na ako nakapamalo kasi humupa yung aking kalooban sa nakita ko eh. Natakot siguro siya na madamay siya dun sa Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Yung galit na re-restrain. Yung galit minsan nakapapahupa sa isang iglap. Pero ang sabi rito, sa binasa natin, sino ang makatatayo sa isang taong naiinggit? Di ba? Kasi destructive yan. Nagpuproduce ng frustration yan. Unhappiness. Even desire for revenge. Hindi siya madaling magpahinga. It presses toward expression and often seeks to be acted. Basta pagka naiinggit ka, parang meron ka talagang gustong gawin. Pwedeng ang gawin mo, siraan mo yung taong yun. No? I-chismis mo yung taong yun. Gumawa ka ng mga kwento laban sa taong yan. O kaya naman, gumawa ka ng mga aksyong makasasakit sa kanya. Maraming paraan, mga kapatid. Destructive yan sa emotion. Si Adolf Hitler, dahil sa mabigat na damdamin niya sa mga Hudyo, na sa tingin niya, ang mga Hudyong ito, ang dahilan kung bakit hindi umuunlad yung kanilang lahi. Di ba? Yung Aryan race, yung Semitic race, ang siyang nagpipigil ng pag-unlad ng Aryan race. Yung galit niya nauwi saan? Sa World War II. At nagresulta sa pagpatay sa milyon-milyong mga Hudyo. Napakapangit talaga ng inggit. No? Kung titingnan natin. Pero itong gusto kong sabihin. Kung mapangit ang inggit, higit na mapangit ang inggit kapag nangyari sa ating mga magkakapatid. Di ba? Paano ko yung mga Christians? Nagkakainggitan. Mas pangit makita yun sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, di ba? Dapat nagagalak tayo sa mga nangyayaring maganda sa iba. Dapat natutuwa tayo kapag lumalago ang iba. Aktibo yung iba. Tumatanggap ng pagpapala ang iba. Spiritual man o material man.
Dapat nagre-rejoice tayo kapag mas kagamit-gamit sila kaysa sa atin. O meron silang kaloob na higit na mas obvious na nakatutulong sa iglesia kaysa sa iyo. Pero kapag ang umiral sa puso mo ay inggit, ang pangit talaga. Dahil envy reverses and destroy joy instead of rejoicing. It breeds resentment and discontent within the heart. Envy described. Let's go to the second heading. Envy, disarm. Paano natin didisarmahan itong galit, itong inggit? No? Kasi ang hirap i-disarmahan to eh. Pero alam nyo, itong tanong na ito na paano didisarmahan, dapat i-take natin ito seriously. Kasi minsan ang assumption natin, wala, hindi ako naiinggit. Immune ako dyan. Hindi mangyayari yan sa akin. Totoo ba yun? Kapag sinabi mo yan, baka ikahulog mo yan sa ganyan ding klase ng kasalanan. Kaya gawin nating seryoso itong usapin na to. Paano ba natin madidisarmahan ang inggit? How can we mortify envy? And the way to mortify envy is none other than love. Because love is the way of God. And when love operates, envy has no home. Paano yun? Dalawang bagay. First, let us rest in Christ's sufficiency. Let us rest in Christ's sufficiency. Kapag nakakaramdam na tayo nito, kapag nai-entertain na natin yung envy, dapat nating matutunan na ang tanging paraan para ito'y malabanan, madisarmahan, ay tumingin tayo sa pagiging sufficient ni Jesus Christ sa buhay natin. No? Yan ang dapat nating tingnan. Si Jesus! Hindi yung ibang tao, hindi yung circumstansya, hindi pera, hindi prestige. Ang ating maging lakas, kundi ang sufficiency ni Jesus. If Christ fills our hearts, we will not need to seek fulfillment in other things. When we turn our focus away from ourselves and our feelings and fix our eyes on Christ, we are then able to truly love others. Because that is what Christ has done for us. Di ba ganun ang ginawa ni Kristo? Sinakripisyo niya ang kanyang kalwalatian para sa atin. Nang bagamat sabi siya'y mayaman, siya'y naging dukha. Upang sa kanyang karukhaan, tayo'y maging mayaman. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Napakamakapangyarihan ng inggit. Pero higit na makapangyarihan si Kristo sa destructive na emotion na ito. Tingnan natin si Kristo na siyang ating sufficiency. Hindi yung trabaho natin. Hindi yung pamilya natin. Hindi yung mga tao na maaaring pwede nating lapitan. Si Kristo talaga ang kailangan natin. Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Sabi ni Paul, "Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low. I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me." So Jesus Christ is the real answer. Jesus Christ is the way to disarm this destructive emotion. Look to Christ. The sufficiency of Christ. And then rejoice with others' blessing. Love rejoices in the blessing that our brethren receive.
even when we gain nothing from them. Romans 12:15-16 says, rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Ganda ng statement na yon, ano, mga kapatid. Sabi ni William Hendrickson, isang New Testament scholar, sabi niya, the opposite of rejoicing is envy. And over against weeping is gloating. Alam mo yung gloating, diba? So, if we truly love others as we love ourselves, we will respond with joy when they are blessed. Just as we desire others to rejoice in our blessing. Di ba? Nag-share tayo ng mga patotoo natin minsan, di ba? Pag during prayer meeting o kung ano man, share, ano yung mga testimony nyo? Ano pinag-share? Di ba? Gusto mo rin naman na pag nag-share ka ng mga patotoo mo, yung mga blessing na tinanggap mo, natutuwa yung mga tao, no? Pero dapat ganun ka rin. Natutuwa ka rin kapag may blessing sila. Di ka naiinggit. Di ka naiinis. No? Mga kapatid, di ba? Ito yung isang bagay na dapat nating laging ipag-pray sa ating sarili. Yung bang matuwa ako sa mga pagpapala ng iba. Mahirap yung gawin, pero yan ang katotohanan, mga kapatid, na dapat nating gawin. At napakadaming halimbawa sa Bible niyan. Isa na dyan si Jonathan. Natatandaan niyo siya? Ang totoo, si Jonathan, siya ang next in line. Kasi ang kanyang tatay, si Haring Saul. Sino bang susunod? Siya ang susunod. Pero alam niya na ang pinili at pinahira ng Diyos ay hindi siya. Bagamat siya yung next in line. Ang pinili ay ang kanyang kaibigan na si David. Pero sa kabila ng lahat, masaya siya. Natutuwa siya sa mga tagumpay ni David. Pinagtanggol pa nga niya si David laban sa mga pagbabanta ng kanyang ama. Sinakripisyo niya ang kanyang trono dahil sa pag-ibig at loyalty niya sa kanyang kaibigang si David. Diba? Pwede rin palang mangyari yun, mga kapatid. So bilang mga mananampalataya, we must desire, pray for, and actively practice love that is free from envy. At ito ay hindi mariresolba sa pamamagitan ng human reasoning. Totoo, napakapangit ng inggit. Napaka-destructive, nakakasira ng ating kaluluwa. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili natin. Ano bang tendency, di ba? Kahit na nga, ewan ko lang sa inyo, pag may naririnig kayong hindi maganda laban sa inyo, parang gusto mong magsalita rin ng sabihin, mas marami akong alam na hindi maganda laban sa iyo, di ba? Nararamdaman niyo ba yun? Gusto mo paramihan ng alam? Ayun ang dapat nating tigilan sa sarili natin, mga kapatid. Kasi, hindi rin nakakatulong. Nakakasira rin ang kalooban eh. Kaya, very corrosive yan sa soul. Instead, dapat tumingin tayo kay Kristo. Gayahin natin si Kristo. Si Kristo, binigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa mga masasama na katulad natin. Siya ay nasugatan at pinatay. Hindi sa sarili niyang kasalanan, kundi alang-alang sa atin. Hinanap niya ang pinakamataas na kabutihan para sa kanyang mga tao. Kahit na ang cost nun ay humiliation, suffering, and death on the cross. This is an ultimate expression of the so-called unselfish love. Kung nasaan ang pag-ibig ay nananahan, namamayani, hindi nag-uugat ang inggit. Tandaan natin yan. Pero kung ang inggit ang namamayani, ibig sabihin, absent ang pag-ibig. Mahalaga na pag-pray natin to lagi. Isa sa napakahalagang karakter ng Christian love ay nilalabanan ang inggit.
Para sa mga wala pa kay Kristo na naririto ngayon, nais kong uling manhik sa bawat isa na wala pa sa Panginoon. Kung hindi ka pa Kristiyano, kailangan mong lumapit kay Kristo sa daan ng pananampalataya. At kung meron kang dapat kainggitan, yung kaligtasang tinanggap ng mga Kristiyano. Sapagkat yun ang dapat kainggitan at wala ng iba. Sapagkat ang kaligtasang ito ang magiging daan para ang puot ng Diyos ay mawala sa iyo. Ang kaligtasang ito ang daan para ikay mapatawad at tanggapin ng Diyos sa kanyang kalwalatian na banal. Lumapit ka sa Kanya. Hingin mo ang pagpapatawad. Magtiwala ka ng lubos. Magpailalim ka sa Kanyang pagiging Panginoon. At ang pagpapala ng kaligtasan at ang pagpapala na pagkakaroon din ng katangian ng isang tunay na Kristiyano ay pwede mong ma-exercise ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo pa naman lang.